Hello, hello, hello. Good day, everyone, and a pleasant afternoon to all of us. Welcome to the podcast overflowing with memories from the past, the beauty of the present, and the excitement for the future. This is the daily podcast talking about YOU-thanasia, the different perspectives, episode 6797, in which we will discuss about observation of one's morality and ethics with regards to euthanasia in the Philippines. But before that, let me introduce myself to all of you. I am DJ Franz Inakay, your youthcaster for today. And for today's episode, we are joined by these two beautiful youthcasters, DJ Lara Jusana and DJ Jasmine Dimalanta. Hello guys, how are you today? Kamusta naman kayo? Hi DJ Franz! As of now, super saya ko dahil sa wakas, onti na lang matatapos na ang finals week at magkakaroon na rin tayo ng time para makapagpahinga at makipag-bonding sa family and friends natin this holiday season. Pero syempre, we need to be careful pa din since may COVID pa. Tama ka dyan, DJ Jasmine. Unti na lang malalasap na natin ang pahinga para sa taon na ito. At syempre, ramdam na ramdam ko na ang Pasko dahil sa malamig na simoy na hangin. Kung bibilangin nga natin, 9 days na lang. Pasko na, ayan. So, pangalawang Pasko na natin ito sa gitna ng pandemic, right, Fran? Ayan, tama ka dyan. Sana talaga matapos na ang pandemyang ito para bumalik na sa dati ang lahat. Pero kahit pa man may pandemya tayong kinakaharap, wala pa rin makakapigil sa Pasko ng mga Pinoy. Patuloy lumalaban, nagbibigayan at nagmamahalan. Pero alam niyo ba, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa paglaganap ng euthanasia sa Pilipinas. Pero bago tayo tumungo sa ating usapin, may tanong ako sa inyong dalawa, DJ Jasmine and DJ Lara. What is your insights about euthanasia? And is it ethical for you guys to legalize euthanasia in the Philippine law? Well, para sa akin, pag nabanggit yung word na euthanasia, naisip ko na kagad na very relevant siya na social issue. Dahil hindi lang sa Pilipinas sensitive ang topic na ito, pati na rin sa buong mundo, di ba? Pag sinabi kasi natin ng euthanasia, ito yung proseso ng pag-end ng buhay ng isang pasyente para hindi na siya mahirapan sa sakit na nararamdaman niya o di kaya ginagawa din ito sa mga pasyente na nasa stage ng coma or yung mga naka-life support na lang. Tipong 50-50 na lang yung chance sila na mabuhay. At para sagutin ko ang tanong mo, is it ethical ba para sa akin na malegalize ang euthanasia sa Philippine law? My answer is no, as in a big no-no. Due to the fact na alam naman natin na hindi tayong may hawak ng buhay natin o buhay ng ibang tao. We have no right to decide kailan tayo mamamatay at wala rin tayong karapatan na pangunahan ng buhay natin because only God have the authority to decide whether a person's life must come to an end. As a Catholic who gives value about the social teachings of the Church, hindi talaga ako papayag, knowing na natatapakan din ang dignidad ng isang tao, di ba? Okay, for me, medyo magulo pa isip ko kung sang-ayon ba ako sa pag-legalize ng law na ito. Kasi, naglalaban ang desisyon ko sa side ng medical and sa side ng religion natin. Actually, kaya both sides pa naiisip ko dahil if ever ma-experience ko yung mga scenarios, anong mararamdaman ko? So, syempre, una, mabigat sa loob na makita ang kamag-anak or malapit sa buhay ko na nahihirapan siya. And, actually, yung iba, kahit ilaban mo, sila na mismo yung sumusuko. Kumbaga, alam na nila yung end nila. And that's also a sign from our God in heaven na you will also face that. And second, hindi ko din naman kaya mag-decide para sa isang tao na i-euthanasia na kasi parang konsensya ko pa yung pagkamatay niya. So, kinalakihan natin na ang paniniwala sa mga relihiyon about sa buhay ng isang tao. Totoo naman na mahalaga ang buhay, pero kasi mahirap magdesisyon para sa ibang tao, lalo na kung buhay ang kapalit nito. Tama kayong dalawa. Grabe, hindi pa tayo masyado nagsisimula pero napakainit kagad ng issue na ito. At malaking bagay para sa ating malaman ang inyong mga saloobin patungkol sa euthanasia para mas maging maalam, mabuti at responsable tayo sa ating mga desisyon at aksyon sa buhay. Kaya wag na magpatumpik-tumpik pa at simulan na natin ito. DJ Jasmine, take it away. Thank you, DJ Franz. So, have you guys ever wondered kung ano nga ba yung tatlong katangian ng process of euthanasia? At kung saan unang bansa na-introduce ang bill na ito at na-legalize? Pero bago pa naman natin malaman kung saan bansa iyon, let me first discuss to you guys about the 3 kinds of euthanasia. Ito ay ang voluntary euthanasia, non-voluntary euthanasia, at involuntary euthanasia.
Siyempre, pag sinabi nating voluntary euthanasia, it means na nagbibigay ng consent ang pasyente na mag-undergo siya sa process of euthanasia. Next one, pag sinabi naman natin na non-voluntary euthanasia, meaning kinokonduct ang prosesong ito pag yung permission ng pasyente ay unavailable marahil sa kadahilan ng nasa state of coma ang pasyente. And lastly, pag sinabi nating involuntary euthanasia, rarely to ginagawa since pinaperform ang gawain na ito against the will of the patient. Kadalasan, ginagawa ang procedure na ito pag nire-remove na yung life support system, chemical injections, carbon monoxide, or helium inhalation. It's also, kasama din dun yung dehydration and the ingestion of suicide pills. So, pumunta naman tayo sa usapin kung saan unang bansa na-introduce ang bill na ito. Ang Ohio legislator ang nag-introduce ng bill sa United States kung pwede ma-allow ang euthanasia sa bansa nila. Ngunit, ang lawmakers ng United States ay hindi pumayag. Kumbaga, nireject nila ang pag-legalize ng euthanasia sa bansa nila. Kaya appear tayo dyan mga taga-Estados Unidos. Di ko alam kung ako lang ba, pero para sa akin, malaking bagay na may mga bansa na hindi tinatanggap o inaaprobahan ng euthanasia. Ngunit alam niyo bang ang bansang Netherlands ang kauna-unahang bansa na ma-legalize ang process of euthanasia and assisted suicide, kung kaya't masasabi natin na napakasensitibo nitong usapin dahil maski ang mga bansang Belgium, Luxembourg, Canada, New Zealand, Spain at Colombia ay legal na rin sa prosesong euthanasia. Kung iisipin natin sa mga nabanggit ni DJ Justin, sa ibang bansa siya unang na-introduce dahil hindi na naisip ng ating bansa or ng Pilipinas na maipasa itong bill na ito dahil sa kinalakihan nating relihiyon. Pero, noong June 7, 1997, ang Senate ng Philippines ay naisipan na suriin ng maigi ang bill na mag-legalize ang euthanasia sa Pilipinas. Kaso, hindi naging successful ang bill na ito dahil against daw ito sa paniniwala ng relihiyong Katoliko at dagdag lang, takot ang simbahang Katoliko na maabuso ang law na ito at magiging madali ang pagdesisyon ng pagpatay sa may taong may sakit. So according kay Monsignor Pedro, ang kilos o intensyon ng magsasagawa ng pamamaraan sa pag-aalis ng pagdurusa ng isang taong may sakit na magdudulot ng kamatayan ay maaaring gumawa ng kontradik sa dignidad ng tao at walang paggalang sa ating Diyos. Actually, hindi nga lang siya nagiging issue dito dahil sa paniniwala ng simbahang Katoliko but also sa medical ethos. So according naman sa Hippocratic Oath, walang anumang proseso ng pagpatay ang kailangang gawin sa isang pasyente dahil kapag ginamit ng isang doktor ang proseso ng euthanasia sa kanyang pasyente, nangangahulugan talagang sinisira ng euthanasia ang buhay ng pasyente. Maraming salamat DJ Jasmine and DJ Lara sa inyong napaka-informatibong pagpapahayag tungkol sa euthanasia sa ibang bansa at sa Pilipinas. Tunay ang napakalawak ng issue na ito. Kaya marapat nating alamin at intindihin ang iba't ibang argumento tungkol dito. Pero bago ang lahat, magbabalik ang Daily Podcast. Kendra, wanna taste a green orange? Green orange? For real? Newness fruta de landan! Amoy na amoy! Is it real? Is it real? Nesfruta! Kitang-kita! Real na real! Dan, dalandan! Dan, sarap na real! Lasap na lasap! Real na real, real na real! Dan, dalandan! Newness fruta de landan! Discover what's real! Hanggang sa naabot ang 20 pesos mo. Manong, pabili po ng sweater. Short sleeve, long sleeve, o hoodie. 20 pesos ba kamo? Mag-New Cornetto Choco Java ka na lang. Creamy ice cream made with Belgian cocoa and a kiss of coffee. Chocolate toppings, chocolate dip. New Selecta Cornetto Choco Java. Sarap ng 20. Miss, kape nga? Yung 3-in-1? Hindi, yung puro. Babangon tayo, susulong tayo. Nescafe Classic,
Ikaw, para saan ka bumabangon? Maligayang pagbabalik sa Daily Podcast. Kasama pa rin natin ngayon ang ating dalawang magagandang binibini na sina DJ Jasmine and DJ Lara upang pag-usapan ang pro-argumento ng euthanasia. Ano-ano nga ba ang pro-argumento ng euthanasia, DJ Lara? So, sa pro-argument ng euthanasia, isinasaad dito or sinasabi dito na ang euthanasia ay nakakabawas ng pain ng isang tao or nakakagaan ng sakit na nararamdaman ng isang tao. Actually, lahat naman tayo makakaramdam ng sakit or pagdurusa, di ba? Ito yung mga bagay na ayaw natin or takot tayong harapin pero hindi natin naiiwasan. So, ang pagpasang bilang euthanasia ay magbibigay daan or magiging way siya sa mga taong may karamdamang nakamamatay na sabihan ng doktor na wakasan ng kanilang buhay sa isang pagkakataon at isang paraan na magpapagaan sa kanilang pagdurusa habang pinoprotektahan ng kanilang dignidad. So, papasok na dito ang theory ng consequentialism. So, ito ay isang ethical theory na gumagamit ng mga kinalabasan ng mga aksyon upang matukoy kung ang mga ito ba ay tama or mali. Pero masasabi nating ethical ang mga consequences kung tama. So for example, mostly sa atin naniniwala na ang pagsisinungaling ay unethical. However, sa consequentialism, meron tayong pagbigkas ng kasinungalingan para iligtas ang buhay ng isang tao ay tamang gawin. Yes, alam natin na mali ang mercy killing, lalo na sa dignidad at ethical moral ng isang tao na provided sa social teachings of Christ and the Church. Ngunit, upang maiwasan ang pag-iiwan sa mga mahal natin sa buhay ng mga mamahaling gastos or financial problems sa medical at pagbibigay na mabigat na, yun nga, financial natin, kapag ang pagdurusa ay masyado ng matindi o ang karamdaman ay walang lunas. At kapag ang pasyenteng may nakamamatay na sakit ay gusto nang wakasan ng kanilang buhay, sila bago magtiis ng physical na kakulangan sa ginhawa o pagdurusa. So, for me, mercy killing is right. Nire-respeto ko ang pananaw mo, DJ Lara. Dahil sa sinabi mo, hindi ko rin naman masisisi ang pamilya ng pasyente kung pipiliin nila mag-undergo sa process of euthanasia. Sa kadahilan ng lumalaki na nga ang hospital bills at kung minsan nga ay iba hindi pa covered ng medical insurance ang babayaran nila sa hospital, di ba? Kung kaya't nakakalungkot isipin na hindi lang pasyente ang magdudurusa, pati na rin ang kanyang may iwanan ng pamilya. Ayan. Salamat, DJ Jasmine, at naiintindihan mo ang aking punto. Lahat naman tayo pare-parehas ng intensyon para sa mahal natin sa buhay, lalo na kapag nakikita natin silang nahihirapan. Kumbaga, sila nahihirapan na physically Tayo naman nahihirapan na sa sitwasyon or nahihirapan na tayo mag-provide ng tulong na makakaya natin hanggang dulo para sa kanila. Tama naman, di ba mga ka-youthcaster? Nagiging tamang yung isang aksyon ng isang tao kapag nagbibigay ito ng maraming ginhawa kaysa sa sakit. Naniniwala ko sa sinabi ni Jeremy Bentham sa kanyang quantitative hedonism na nagiging tama ang isang aksyon basta ang consequences nito ay nagbibigay ng kaginhawaan sa tao kaysa sa paghihirap. At para sa aking opinion, nakadepende pa rin talaga sa magiging consequences ng action para masabi kung tama o mali ito. Pero, hindi porket maganda ang consequences ng isang action, ay maituturing na ito na pinakatama. Kailangan pa rin natin alamin, suriin at intindihin ang bawat argumento ng bawat punto ng euthanasia upang makita ang pinakatamang gawin at sundin sa paglaganap ng euthanasia sa Pilipinas. At ngayon, narinig na natin ang pro-argumento ng euthanasia. Ngayon, ay pag-usapan naman natin ngayon ang anti-argumento ng euthanasia sa pagbabalik ng Daily Podcast. This podcast is brought you by KFC. In KFC, it's finger licking good. Ang hobby ni nanay, pang-level up na ng bahay. Dahil ang Globe at Home prepaid Wi-Fi, $999 na lang. Get a whole new level for you and your family. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila, gawin ko lang daw natural. Paano ba yun? Siguro parang yung kape ko. Alam mo ba kung anong kape ko? Nescafe Puro. Siguradong gising. Balik sa Daily Podcast. Narito si DJ Jasmine upang pag-usapan at talakayin ang anti-argumento ng euthanasia. DJ Jasmine, take it away. Thank you, friends! So, ito na nga. Ikakwento ko na nga sa inyo kung ano yung mga argumento about sa anti-euthanasia.
Alam naman natin na parte na ng buhay ng tao makaramdam ng hirap sa buhay. Di ba guys? Kasi isipin nyo, kung wala tayong nararamdaman na hirap dito sa mundo, tao pa ba tayo? Chos! So ito na nga, let me tell you guys about the arguments of Anti Euthanasia, knowing na isa sa mga napili natin na theory ay ang Christian ethics. As we all know, the goal of Christian virtue ethics is the highest human good. We are focusing here the teachings of God in the Bible. Ang main argument natin ay based sa paniniwala na ang buhay ay bigay ng Diyos sa atin. Kung kaya't kailangan natin tandaan na alagaan at bigyang halaga, hindi lang ang buhay natin, pati na rin ang buhay ng ibang tao. Amen? Amen! Amen. Alam naman natin na ang main pro-argument ang euthanasia ay it alleviates the suffering and pain of the person. Ngunit, ang paghihirap natin sa buhay ay hindi dahilan upang tapusin na natin ang buhay natin dito sa mundo. Ang sufferings and pains na nararamdaman natin ay parte na ng ating buhay. Undergoing kasi in the process of euthanasia will never be the right thing to do, even in the most painful situation in life, because killing one's life is a sin. That's why according nga sa 10 Commandments of God na pinag-aralan natin noon pa man, ng thou shall not kill, any form of killing is considered as a mortal sin because it can affect the nature of goodness ng human life and syempre maapektuhan din yung society. Some anti-euthanasia arguments that we can encounter is pag pinangunahan natin ang buhay ng isang tao, we became disrespectful kay God sa kadahilan ng we are denying God's will and God's right over our lives. And may instances na some patients ay hindi naman talaga interest na mag-undergo ng process of euthanasia, di ba? And it also against the Hippocratic oath ng doctors around the world. Baka pag dumating ang panahon na maging legal ang euthanasia, baka abusuhin na rin ng mga tao, lalo na sa mga gustong mag-suicide. Totoo naman, right, hindi natin masasabi talaga kung ano yung kayang gawin ng isang tao at kung anong nasa isip ng isang tao. Lalo na pag desidido na talaga sila na tapusin ang buhay nila. Ibig sabihin, hindi lang yung taong nagkakasala dito, pati na rin yung mga professionals na maggagawa ng procedure ng euthanasia. There are 2 encyclicals na ginawa ni Pope John Paul II that always reminds us to respect and give value to our life. First is the humanity, meaning the respect for life. Isang example na may hintulad ko dito when it comes to process of euthanasia is yung paggamit ng mga chemical injections, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung inhalation, ingestion ng suicide pills, at removal ng life support machines na nakikita naman natin na very relevant na ginagamit yun ng mga tao, di ba? Ay nagkakaroon daw ng negative effects sa plano ni God sa buhay ng mga tao. Which means totoo naman talaga kasi nga, pinapangunahan kaagad natin si God sa plano niya. And mali yun, dapat hindi natin ginagawa ang mga bagay nito. Ang dapat natin gawin, syempre, ay respetuhin at pangalagaan hindi lamang ang buhay natin, pati na rin ang ibang tao. Second encyclical is the Evangelium Vitae, meaning the Gospel of Life. Ang gusto kasi i-address ng encyclical nito ay we as Christians, we should give value to our human life. And we should also encourage other people na may mga sakit na don't lose hope. Fight lang ng fight, di ba? Ganun naman sa buhay, di ba? Wala tayong ibang kailangan gawin kundi ang lumaban. And also, ang pinaka-importante din is to comfort those people na alam natin na malapit talaga silang mamatay. Let me tell you guys a story, or I just want to share a story nung bakasyon. Because last July 17, 2021, my lolo died because of colon cancer. Birthday pa yun ng mami ko. So, kahit masakit sa amin na marinig na kung pwede, as in, sabi niya talaga na, patayin niyo na lang ako. Kasi sa tulong naman, para pinapatayin niyo na din naman ako yung nagagawa niyo. Ganun talaga. So, kami naman, syempre, wala kaming magawa. Kasi nga, hindi naman namin talaga kayang mag-undergo ng process of euthanasia, di ba? So, what we can only offer as a family is to be with him. And I assure him that everything will be okay. Like, konting tiis na lang. And kahit kasi mag-offer kami ng palliative care, kahit pa paano kasi naisip namin, baka wala siya sakit na mararamdaman, which is legal naman yun. Kesa naman mag-undergo kami ng process of euthanasia na patayin, ganon. Pero kahit ganon na mag-offer kami ng palliative care, makikita mo pa rin talaga na nakakaranas pa rin ng hirap yung lolo ko. So, hinihintay na lang talaga namin yung tamang oras ng Lord. Ang yung pinag-uusapan namin pamilya na kung ano yung tamang oras, mahalaga, dapat ready na kami. Mag-ready na kami na pag kinuha siya, okay na, wala na siyang mararamdaman.
na sakit. Kasi syempre, nasa piling na siya ni Lord, di ba? So, dito papasok yung isa sa mga 5 proofs of God's existence ni St. Thomas Aquinas na God is the uncaused cause, the unmoved mover. Totoo talagang si God lang nakakaalam about our endpoint of existence. And now, let's move on to the second ethical theory, which is the deontological ethics. And this will be discussed by DJ Franz. Go! Kaya mo yan! Grabe, naiyak ko sa mga pinwento mo. Pero totoo, alam mo din, Jasmine, may point ka sa mga tinalakay mo. At napakalaking bagay na marinig ang saloobin mo patungkol rito. At narinig natin sa tinalakay mo na nakapaloob sa anti-argumento ng euthanasia ang ethical theory na Christian ethics. Isama ko na rin sa anti-argumento ng ethical theory na deontological ethics. Ngunit sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba ang deontological ethics? Ang salitang deontology ay nagmula sa salitang Griego nang ibig sabihin ay duty at sa salitang pangsyensya nang ibig sabihin ay study. At kapag pinagsama natin ang kahulugan nito, ito ay study of rules or duty. Kaya ang teoryang ito ay nagpapahayag na nagiging ethical ang isang aksyon ng tao kapag ito ay batay sa kung ang aksyon niya mismo ay tama. Sa ilalim ng isang serye na panuntunan, sa halip na batay sa mga kahihinatnan ng isang aksyon. At batay sa paniniwala ni Immanuel Kant, isang philosopher at founder ng deontological ethics na ang mga ethical na aksyon ay sumusunod sa mga universal na batas. Moral, tulad ng huwag magsinungaling, huwag magnakaw, huwag mandaya. Ang deontology ay madaling i-apply. Basta, kinakailangan lamang nito na sundin ng mga tao ang patakaran at gawin nilang ang kanilang mga tungkulin. Maire-relate ko ito sa Hippocratic Oath ng mga doktor na gamutin ang may sakit sa abot ng kanilang mga kaya. Ito ay sinumpaang tungkulin ng doktor na magamot, mapagaling, at mabuhay ang pasyente sa abot ng kanilang mga kaya. At kapag lumabag sila sa sinumpaan nilang tungkulin, ay nagiging mali at masama ang kanilang aksyon. At malino naman sa atin sinabi ni Immanuel Kant na ang aksyon ay dapat sumunod sa universal na batas moral at ang pagpatay sa ng tao sa kahit anong paraan ay malaking hindi at mali para sa lahat. Kaya nga meron tayong universal na batas eh. Kaya huwag kang papatay. Kaya pagdating sa anti-argumento ng euthanasia, ang batas ng Panginoon, batas ng doktor, at ang universal batas moral ay nagsisilbing gabay upang hindi matuloy ang euthanasia sa Pilipinas. Ay, grabe. Ang haba ng sinabi nyo. Sa totoo lang, wala na akong masabi sa anti-argument na to dahil parang nabinggit nyo na lahat. Pero, dagdag ko lang, ang euthanasia ay hindi lang basta pinapagaan ng sakit na nararamdaman ng tao. Pero para din na dinagdagan yung pagdurusa nila sa kabilang buhay dahil sa paniniwala natin na kapag ginawa natin ito, so meaning parang na din natin siyang diniretso sa hell. Ang gusto lang naman natin ay ang makakabuti para sa kanya. Or para sa kanya. Alam mo, tamang-tama ka dyan, DJ Lara. Tama ka dyan. Kaya nga diba may kasabihan na hindi porket ginawa mo ang proseso ng euthanasia, matatapos na ang suffering mo dito sa earth. Pero ang totoo, magiging simula pa lang yun ang soul suffering mo sa hell. Grabe, kakilabot talaga. Para naman sa aking opinion, mahalaga na kailangan muna natin kilalanin kung sino ang gumawa ng utos para makasunod tayo sa utos na iniimplementa. Kasi kung hindi natin kilala ang gumawa ng utos, bakit pa natin susundin ito, di ba? Malinaw sa atin na ang Diyos ang gumawa ng 10 Commandments. Kaya marapat natin itong sundin dahil ayon kay St. Thomas Aquinas, there is a 5 proofs of God's existence in His divine presence, which is He is a prime mover, the first cause, the necessary being, perfection, and design. And these proofs will enlighten our mind to follow His rules, because He is the beginning and ending. And He is our Creator, and He always knows what is good to all. And in relation to deontological ethics, kailangan din natin sundin yung utos ng superior na gumawa ng batas ng Hippocratic Oath. Dahil ginawa niya itong batas na ito para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang sa pasyente, pati na rin sa mga doktor. At kapag hindi nasunod ang Hippocratic Oath ng mga doktor, mababaliwala at mawawalang saysay ang dahilan o purpose kung bakit sila pumasok bilang isang doktor. At sa huli, kailangan natin sundin ang utos ng Panginoon at batas ng mga doktor sa panggagamot upang mapabuti ang lahat at maging tama at etikal ang ating mga aksyon na magdudulot sa kasaganaan sa mundo. At narinig na natin ang anti-argumento ng euthanasia. Ngayon, ay pag-uusapan naman natin ngayon ang final na konklusyon ng euthanasia. Dapat nga bang gawing legal ang euthanasia sa batas ng Pilipinas? Malalaman natin ang kasagutan sa pagbabalik ng Daily Podcast. This podcast is brought to you by Jollibee. Sa Jollibee, bida ang saya.
wala pa rin tatalo sa Alaska. Putek, mahirap nang paputiin to. Gulat ka ano? Sa Tide 6, konting kusot lang, todo puti na. Todo puti, sa Tide, madali yan. Maligayang pagbabalik sa Daily Podcast. Narito pa rin ang iyong kayut-caster DJ Franz. Kasama pa rin ang ating magagandang mga panauhin na sina DJ Jasmine at DJ Lara. Upang pag-usapan ang pinaka-konklusyon ng usaping ito. Tama ba pumatay ng tao upang maibsan ang sakit na nararamdaman? O tama bang sundin ang utos ng Diyos na magpapatay ng tao kahit sa anong paraan? At dapat bang lumabag ang mga doktor sa kanilang sinumpaang tungkulin na buhayin at pagalingin ang mga pasyente? DJ Jasmine at DJ Lara, ano ang inyong mga salubin patungkol dito? Talagang matindi ang mga tanungan mo sa amin, DJ Friends, ha? Katulad nga ng sinabi ko kanina, never ever magiging tama na pumatay ng tao upang maibsan ang sakit na nararamdaman nila. Kasi bilang tao, pati na ng buhay natin na mahirapan tayo. Magtaka tayo sa buhay kung hindi natin nararamdaman na naghihirap tayo, ng mga challenges, pain, and sufferings. E di ibig sabihin na nasa paradise na tayo, right? Para sa akin kasi, dapat naman talaga natin sundin ang utos ng Diyos mapatungkol saan pa yan na aspeto sa buhay. Kasi kung hindi tayo susunod sa Kanya, edi napaka-miserable ng buhay natin, di ba? Hindi na natin alam kung saan yung tamang direksyon natin sa buhay. And never naging tama ang pumatay ng tao sa kahit anumang paraan kasi nga, ang buhay natin ay regalo galing sa Panginoon. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang maganda gawin na lang natin ay maging responsableng Kristiyano na bibigay ng aral sa tao na iwasan ang mga masamang gawain at tulungan ang mga tao na magkaroon pa ng pag-asa sa buhay. Lavern lang! Kasi dadating ang panahon na bibigyan tayo ni Lord ng tamang kasagutan, rason at biyaya kung bakit tama ang naging desisyon natin sa buhay. I mean yung Hippocratic Oath na sinumpaan ng doktor, nakasaad doon na sa kahit anong paraan, kahit alam natin na wala ng pag-asa, dapat huwag panghinaan ng loob ang mga doktor. Pagkus, maging matatag sila na lumaban at huwag sumuko sa buhay ng pasyente nila. Natutunan ko din yan syempre sa Grey's Anatomy. Nanonood ba kayo nun, guys? Siyempre, oo. Yes. Wow! Ayun, nakita ko kung paano yung ibang doktor, hinahayaan na lang nila na mamatay yung mga pasyente nila pag alam nila na wala ng pag-asa mabuhay. Pero, karamihan doon na pinapakita na kahit alam na wala ng pag-asa sa abot na makakain nila, nire-revive pa rin nila yung buhay ng pasyente nila. Hindi porket dahil sa obligasyon o sa sinumpaan nila ng Hippocratic Oath. Ngunit, alam din kasi nila na kung ano ang damang gawin at yun ay tulungan upang mabuhay ang kanilang mga pasyente. O diba, may natutunan din tayo sa panonood ng Grey's Anatomy. Ayan, so, para naman sa akin, kaya natin gawin ng kahit na anumang bagay, pero nasa sa atin kung tama ba ito or mali. Kagaya nga ng tanong ni DJ Franz, tama ba ang pumatay ng tao upang maibsan ang sakit na nararamdaman nito? Ang magiging sagot ko dyan, based din sa aking mga nakalap na informasyon dito, galing sa inyo din. Ayan. So, ang magiging sagot ko nga, ayan, meron tayong karapatan na magdesisyon, pero isipin natin kung ang desisyon ba yun ay magre-resulta ng tama or mali. Bilang Katoliko, responsibilidad natin na sundin ang utos ng Diyos dahil sa paniniwala sa kahit anong paraan ng pagpatay ay masama. Kung iisipin natin na mabuti sa paraan ng pagdesisyon na ito, para ka natin pumatay ng isang tao at dala-dala mo ito or dala-dala ito ng konsensya mo habang buhay, hindi lang buhay ng isang tao or buhay ng isang may sakit ang nahirapan. Kundi pati isipin mo, parang habang buhay ka na din na masasaktan dahil sa pagdesisyon na gawin ng euthanasia. Kanino pa ba tayo makikinig pagdating sa buhay ng pinagkalaob sa atin? Kundi sa ating nag-iisang Diyos. So pagdating naman sa paglabag ng mga doktor sa kanilang sinumpa, meron silang responsibility to take care of us, to give us life, but these responsibilities has their own limitations. Sa ilang taon nilang pag-aaral, mas alam nila kung ano ang mas nakakabuti sa buhay ng isang tao. Kaya nila yan, lahat. Tama ang sabi ni DJ Jasmine na kaya nila yon, ilaban lang nila ang ilaban para sa buhay ng isang pasyente nila. So to be honest, or facing the reality, we're all gonna die. We don't know when, dahil ang Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang saan at kailan tayo. Just to think,
Paano kung yung taong nabigyan ng euthanasia ay kaya pa pala mabuhay 10 years sa paraan ng pagpinansyal or hindi pagsuko ng desisyon? So, kaso, inend na ang life dahil lang sa isang desisyon ng isang tao, di ba? So, imagine that what if. Grabe, wala na akong masabi. Kasi makikita mo naman, DJ Franz, parehas lang naman talaga ang punto namin ni DJ Lara. At bilang isang Katoliko, sobrang mahalaga talaga para sa akin ang buhay ng isang tao. Siyempre, mahalaga rin naman sa inyo, di ba? Dahil Katoliko din kayo. Kung kaya pang lumaban ng pasyente at kaya pang tulungan ng mga doktor na humaba ang buhay ng pasyente, ay ilaban nila. Dahil tama nga naman si DJ Lara, hindi natin masasabi. Baka nga mabuhay pa sila, di ba? Mali mo, may miracle na mangyari, di ba? Kailangan lang talaga natin magtiwala sa plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen! Ayan, Yes! DJ Jasmine. Amen na amen tayo dyan. So, bago matapos ang podcast natin na ito, gusto ko lang mag-iwan ng quotation. The dignity of the human person requires the pursuit of a common good. Everyone should be concerned to create and support the institutions that improve the conditions of a human life. And that will be all, DJ Fran. Maraming salamat sa inyo. At dagdag ko rin sa mga sinabi ninyo, ang buhay ng isang tao ay sagrado at may kalidad dahil mayroon tayong dignidad at gawa tayo ng Diyos. At dahil gawa tayo ng Diyos, siya lang ang may karapatan upang bawiin ito para sa atin. Wala tayong karapatan upang kitilin natin ang ating buhay. Pero may karapatan tayo upang alagaan at mahalin ang sarili natin. Dahil kapag kinitil natin ang ating buhay, ito lamang ay nagpapahiwatig na tinatakwil natin ang karapatan ng Diyos para sa atin. At hindi natin pinapahalagan ang buhay ng buhay. Buhay na binigay sa atin ng Diyos. Gusto ko lang malaman natin lahat na ang tao ay hindi perpekto. Makakaranas pa rin tayo ng paghihirap at kasakitan. Pero ang dapat natin gawin at hindi kalimutan habang nasa loob tayo ng paghihirap ay ang tiwala at pananampalataya natin sa Diyos. Dahil kapag tayo ay nakakapit sa Kanya, asahan natin na nasa ligtas tayong kalagayan at punong-puno ng pag-asa at pagmamahal na magdudulot ng kasiyahan at kasaganaan. At sa huli, gusto kong malaman ninyong lahat na ang pagkitil ng sariling buhay na habang nasa balik tayo ng karamdaman ay hindi pinapawi ang sakit na dulot nito, kundi mas pinapalala ang hirap at sakit na nararamdaman sa impyerno. Kaya mag-isip ng tama, magdesisyon ng tama, at gumawa ng tama. Maraming salamat DJ Jasmine at DJ Lara sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng podcast na ito. At sana nabigyan natin ng liwanag ang mga isip at kaalaman ng ating mga tagapagpakinig tungkol sa euthanasia. At maraming salamat sa mga nakinig sa podcast na ito hanggang dulo. Sana marami kayong natutunan sa aming mga natalakay at pag-uusap. At laging tandaan na habang may buhay, may pag-asa. At hindi solusyon ang paggitil ng buhay upang maibsan ang sakit na ating nararamdaman. Dahil ang solusyon para dito ay dapat may tiwala at pananampalataya tayo sa poong may kapal. Dahil kapag kalaman ng ating puso at isip ay ang Diyos, asahan mong nasa mabuting kalagayan ka at ang sakit na ating nararamdaman ay mawawala sa tamang panahon at hindi ito pang habang buhay. At lagi tandaan na ang Diyos ay daan, katotohanan at buhay. Mahal tayo ng Diyos, kaya hindi niya tayo hahayaang masaktan habang buhay. Kaya, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode na Daily Podcast. At muli kami ang iyong youthcaster, DJ Franz Inahay, DJ Jasmine Di Malanta, DJ Laura Diosana. hanggang sa muli, paalam! 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 Maraming salamat!